Brother Tom. Good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Once again, it's my privilege to have here, of course, and to be part of your Sunday worship, which is supposed to be. Actually, I called up Brother Tom, and I actually texted him to let him know that this Sunday, supposed to be one of the attendees. But ang sabi niya sa akin, since andito ka na, Brad Gilbert, pwede bang maimbitahan ka na namin as, speaker itong August 3. For your information, ako po ay nandito ngayon sa Cebu to attend AMF, stands for Asian Mission Forum. Diyan po sa Marco Polo Hotel. Nandiyan ako ngayon. So, which supposed to be then may activity din doon sa hotel, pero umiksit muna ako para po makita ko ang mga kapatid dito, lalo si Brother Jaime, of course si Brother Tom, matagal ko na mga kaibigan yan. Bago pa mag-idaos ang convention dito, way back 2018, right, Brother Jaime? They actually visited me at the Church of Christ at Pines way back then with Brother Edgar Lopez, na ngayon ay nasa piling na ng Panginoon. Okay, thank you. Of course, your resident minister, Brother Jefferson, anong apelid no? Kaburog. Thank you. And the topic that was given to me, it's all about generosity. Yan. So yan po yung ating pag-uusapan po ngayon. But before that, let's pray first. Father God in heaven, we thank you, God, for this such a wonderful opportunity and morning that you have given to us, that we as your children, as brothers and sisters who are here right now to praise and worship you, Father God, and to express our faith and to express our feelings, Father God, that we want you to be the center of our gatherings today, Father God. We thank you, God, and we ask your wisdom that please lend it to me, Father God, so that I can be able to share your words in front of your congregation this morning, Father God. And all these things we ask in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. As I said, the topic was given to me is all about generosity. Sa wikang Tagalog, pagka makapagpabigay or pagka mapagbigay. Ayan, yan po yun. So, sa simpleng Tagalog, mapagbigay. Ayan po. At ito po ay kinuha po doon po sa 2 Corinthians chapter 8, verse 2. By the way, pwede po bang i-greet nyo po ang inyong mga katabi ng good morning? Ayan, good morning po sa inyong lahat. Ayan. At para din po sa inyong kaalaman, meron po isang pamilya po dito na sabi ko, dito na kayo aaten. Yan, yung Tan family. Na yan. Yan po ay miyembro ng Church of Christ at Pines sa Baguio, Tan family. At sabi ko sa kanila, si Brother Ian Tan, he used to be one of our deacon in Church of Christ at Pines. Then pwede nyo pong po yan na itap. So, mabait siyang pamilya na yun. Hindi yan umiimik. Si Sister Grace, yung asawa niya, nurse. Si Brother Brother Ian ay accountant yan. Tama ba, Brother Ian? Accountant yan. So, kung may mga kayo, pwede nyong kausapin yan sila. And yung kanilang panganay na anak, she decided to be baptized, which supposed to be way back doon po sa Pines. Pero sila po ay nag-close yung date Kailangan na nilang umakyat o pumunta rito sa Baguio. Kaya sabi ko, i-hand over ko sa inyo, Brother Tom, Brother Jeff, na kayo na pong bahala po dyan. Anyway, so let's talk about generosity or may clicker ba? May clicker? Senyasan na lang tayo dyan sa taas. Okay. The topic that we're going to share to you and discuss this morning is all about the gift of generosity. From the book of Acts chapter 20, verse 35, and I believe some of us knows this this verse or this text
that Jesus Christ says, it is more blessed to give than to receive. So, meaning, generosity simply means what? Giving readily to others. That's the meaning of it. That's the meaning, the word generosity. Simply means giving readily to others. And of course, Jesus put it most simple, or simply, it's more blessed to give than to receive. I believe that I have never seen a mature Christian who was also not a mature steward. Because I believe giving is a part of growing. If you really want to grow spiritually, then yung giving dapat ipinapamuhay. Yung pagiging generous dapat lifestyle natin. Dahil wala akong nakitang Kristiyano po na mature na Kristiyano at hindi siya mature na steward. O yung steward means na pagkatiwalaan or katiwala. Because again, giving is a part of our growing. Bahagi yon. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yun, mga kapatid. Because ang tanong dito, what is the positive power of generosity? Meron pong positive power po yan eh. Kasi minsan, kung bakit nilagyan kong positive, sometimes, when we talk about generosity, sometimes, meron pong mga certain people, even certain believers, when they talk about generosity, minsan negative sa kanila. Di ba? May ganun eh. Parang, pag pinag-usapan ang pagiging generous, sometimes sa iba, negatibo, bakit yan? Puro na lang pagbibigay, puro na lang ganito, puro ganyan. Bakit pag puro tulong, puro tulong? That's why I put the other word, positive. That's why, what is the power, or what is the positive power of generosity? Number one, dive na kaagad tayo doon sa gusto kong talakayin sa bawat isa po sa atin. Number one, generosity is the power to free us from the unhealthy grief of materialism. Meaning, ang pagiging mapagbigay, meron pong kapangyarihan po ito na para palayain po tayo doon sa hindi, doon sa hindi healthy. Pag sinabi natin, when we talk about grief, it's something like this. Or, kung titingnan niyo yung kamay ko, ganito, di ba? Grief, talagang sa Tagalog niyan talagang, alam nyo, si Brother Tom Ilocano yan eh. Nung nag-aaral ako sa seminary, sa Bible School, kasi Tagalog po talaga ako, taga Bulacan ako eh. Bulacanyo. Sabi ng mga iba na ang mga Ilocano, mga kuripot. But, I found out na hindi pala totoo yun. Mga lang yan, myth. Myth lang yan eh. Hindi yan totoo. Walang Ilocanong kuripot. Pero masinop, meron. Tama ba, Brother Tom? Masinop ang mga Ilocano. Ngayon, kung pag-uusapan natin, when we talk about we as Christians, we as brothers and sisters, whether you're Tagalog, you're Bisaya, kaso may lahi akong Bisaya, nanay ko taga Iloilo. Meron akong tito dyan na sundalo, dyan sa Tubuso, dyan sa San Carlos, mga Palmis. When it comes to generosity o pagiging generous, being generous, whether ikaw ay Ilocano, Tagalog, Chabacano, Bisaya ka, kapag Kristiyano ka, you should be generous. Kailangan yun, hindi mo pwedeng sabihin, iba yung island namin, ang isla namin mahirap, kailangan mag-grief kami doon sa maging ganito kami. No. Pag Kristiyano ka, dapat po yung puso mo mapagbigay. That's why generosity is the power to free us from the unhealthy grief of materialism. Sometimes, sad to say, may mga Kristiyano pa rin po na nagiging materialismo. You know what I mean? When we say materialismo, parang nakatuon ang isip natin sa mga bagay po dito sa mundo. Kaya yung pagiging generous natin, yan po ang ginagamit ng Diyos para makalaya tayo sa ganong sakit. Sa ganong sakit. Sa Kristiyano, hindi na dapat pinag-uusapan, Brad, sister, tulong tayo dito, magbibigay tayo dito ng charity and all, ganyan. So hindi na pinag-uusapan po yun. Dahil kapag pinag-usapan po ang pagbibigay
Of course, wala pong issue dapat sa pagiging mananampalataya. Sabi diyan, sabi ni Henry Nouwen, isang author ng aklat, to be able to enjoy fully the many good things the world has to offer, we must be detached from them. To be detached does not mean to be indifferent or uninterested. It means to be non-possessive. Because life is a gift to be grateful for and nor a property to cling to. So meaning, according from him, Henry Nouwen, a non-possessive life is a free life. So sa simpleng Tagalog, hindi ka nananangan or hindi mo nilalagay sa isip, puso mo kung ano man ng mga bagay na meron ka. Because again, from the book of Psalms chapter 24 verse 1, it says in there that ang lahat ng mga bagay sa mundong ito, ang Diyos lang ang may-ari. We are not the owner. We are just mere, sinasabi nga po nating manager. Lahat tayo mga manager, hindi tayo ang may-ari. So meaning, kung ano man yung mga dumadaan sa palad, kung ano man yung dumadaan sa mga bank account natin, sa wallet natin, so on and so forth, lahat yan ay galing sa Diyos, pinadaan lang sa iyo, pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. And the issue here is all about papaano mo ngayon i-handle at papaano mo gagamitin ang kayamanan na pinadaan sa iyo ng Diyos. Nakita po natin yung punto natin dito. That's why ang sabi ni Henry Nouwen, sabi niya, it means to be non-possessive. Hindi naman sinasabi po na wag kang mag-ipon for your tomorrow. Hindi naman sinasabi po na wag kang mag-invest for your tomorrow. No, hindi ganon. Hindi naman sinasabi po na wag kang mag-ipon para sa mga anak mo, para sa No, hindi ganon. Ang punto rito, yung bang hindi ka dapat maging madamot. Di ba? Kaya nga sabi ni Jesus Christ, it is more blessed to give than to receive. Ang tanong ganito, kapatid, ikaw ba yung tipong tao na gusto mo take lang ng take? Di ba? Take ka lang ng gusto mo. Sa Tagalog sa amin, yung bang kabig ka lang ng kabig. Si sister, taga Nueva Ecija Magkadikit lang yan sa amin Yung bang gusto mo kabig ka ng kabig, wala yung give. Pag may halimbawa, merong ano doon, merong bigayan ng ayuda. Nauuna ka, nakapila ka. Tapos pag yung halimbawa, sister, pwede ba tayo mag-share ng ganito? Wala akong pera. Pero pag may mga bigayan, andiyan ka. So problema po yun. But I believe as Christians, dapat hindi maging issue, hindi maging problema po yan. Dahil ang Panginoon, more than what we can imagine, maliban sa mga bagay na yan, He gave His life to us. Amen? Kaya sabihin nyo sa katabi mo, kapatid, willing ka ba laging magbigay? Ayan. Ayaw sumagot. Ba't ayaw sumagot? Alam nyo mga kapatid, ito po patotoo. Alam nyo sa Church of Christ at Pines, halo-halo na rin ang mga kapatiran doon Alam nyo, bago ako napunta rito, itong last Friday, kasi meron kaming project. Ang project namin, pag bumalik kayo doon, Brother Tom, Brother Jim, meron ng yung Pines, meron ng mezzanine. May mezzanine na yan. Mahaba yun, may mezzanine, meron na kaming mezzanine. Pinarajik namin yon nung last year pa, it's supposed to be, dapat itong March maumpisahan. Pero nag-ipon kami, 500,000, so purihin ng Panginoon, last week, natapos na yon yung mezzanine. Pwede ba natin palapakan Panginoon? Bakit? Bakit siya natapos ng ganon? Dahil sa tulong-tulong ng mga kapatid. Tulong-tulong ng mga kapatid yan May mga pledges, galing abroad, sa mga kapatiran. Sabi namin, ang pagtulong, ang pagbigay, hindi tinitingnan kung gaano kakayaman, kung gaano karami yung mo ari-arian, or kung gaano kaunlad sa buhay. No. Ang pinag-uusapan yung puso. Ang pagiging generous, it's not about the money in your wallet or in your bank account. No. It's all about here. It's all about the heart. So kapag nagbigay ka, hindi issue yung wallet mo. Hindi, wala po akong maliit lang po ito. No, that's not the issue.
The issue here is all about your heart. It's all about our heart. So yun po yung punto. Kaya dito, mga kapatid, kaya do not allow material things to manipulate you. Sometimes, sad to say, may mga tao, may mga Kristiyano, even Christians, na mamanipula ng material na bagay. Parang ganito, hindi ako atin sa church kasi, hindi ako atin sa church kasi may pasok ng linggo, double pay. Hindi ako atin sa church dahil may ganito, may ganon. Hindi ako atin sa church dahil meron kami kamag-anak na dumating, kailangan namin samahan papuntang beach and all. Hindi kami atin dahil may 50% doon sa mall. Kailangan, last day na ngayon kasi ang 50% na off is Friday, Saturday. Ngayon, especially, minsan, first week, minsan, last week. Hindi ako atin dahil sayang yung 50% off doon. Malaking TV pa naman yon or kung ano man. Yung cellphone, 50% sayang. Di ba? Ganun Kaya nga dito, do not allow material things to manipulate you. Huwag mo hayaan, mga kapatid. Because the freedom to choose to give is an antidote to the limits of materialism. Materialism. Ganon, mga kapatid. Kaya ito, ang sabi ni Winston Churchill, sabi niya, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. Kapatid, hindi ang meaning, ang kahulugan ng buhay, it's not about doon sa kung ano yung nagiget natin But the real meaning of our life, it's all about sa mga bagay na sinishare natin. Ikaw ba, lagi ka bang nagsishare? Or ikaw yung laging daing ng daing? Alam mo, ako personally, para sa akin, gusto ko ako yung nadadaingan at ayoko yung ako. Do you know the word daing? Hindi daing Ay dumadaing ka lagi. Yung bang ikaw yung laging lumalapit. Yes, ganun Hindi dapat ganun Dapat kahit na alam mo, kahit na sabi mong wala ako, brad wala na pastor, ganito, walang ganun. Wag mo kasi mas makapangyarihan ang bibig. When you say wala, then tomorrow, wala ka na nga. Di ba? Makapangyarihan yung bibig, sabi ng Biblia Kaya mag-iingat tayo kung ano yung sasabihin natin. Kasi pag sinabi mong mahirap ka, mahirap ka nga. Pero pag sinabi mong mayaman ka nga. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, mayaman ako. Ayan. Mayaman ako. Sabihin mo sa kanya, pero, mayaman ako, pero, may pero. Walang utang. Bawal ang utang. Diba? So, ganon, mga kapatid. That's why we make a living by what we get, but we make a life by what we give. Number 2, madali lang tayo, madali. Number 2, generosity is the power to restore the vital truth that people matter more than possessions. Do not use people for your own sake. Use your possessions to make your relationship with other people grow. Sometimes ginagamit po ng tao ang kapwa-tao para sa kanyang sariling kapakanan. You know the word kapakanan? For his own sake. Instead, as Christians, kung ano yung meron ka, kung ano yung mga resources na meron ka, kung anong mga possessions na meron ka, use it for the glory of God. Use it to help people. Di ba? To help people. Yan po yung vital truth. When we say vital, in other words, mahalaga na katotohanan na malaman po natin that generosity is the power to restore the vital truth. That people matter more than possessions. Mahalaga ang tao. Kaya nga meron tayong salitang pakikipagkapwa-tao. Hindi po pera ang dito usapan. Ang usapan dito, pakikipagkapwa-tao, puso sa puso. Hindi ka nakikisama, hindi kita pinakikisamahan dahil mayaman ka. Hindi kita pinakikisamahan dahil marami kang ganito. Pinakikisamahan kita dahil gusto kong makipagkapwa-tao sa iyo.
not because of the resources you have or the possessions you have, because you and I are brothers and sisters. Yan po yung punto. That's why generosity is the power to restore the vital truth that people matter more than possessions. Sabi nga, you can give and not love, but it is impossible to love and not give. So sa simpleng salita, you can give without love, but it is impossible to love without giving. Tama? Ganun ang punto niyan eh. Hindi ka pwedeng, kaysa nga sabi nga natin eh, we cannot give what we don't have. Hindi tayo pwedeng magbigay kapag wala tayo. But all of us here, I believe, lahat tayo meron. Amen? Lahat tayo meron. Huwag mo sabihin, wala nga ako pang offering eh. No, hindi yun ang punto. I heard the lesson a while ago through Brother Jefferson. It's not about the money. It's not about the pocket. So it's all about the heart. You see, the illustration, yung ginamit ni Jesus Christ, yung babaeng balo. Wala naman siyang binigay eh. Konti lang eh. Di ba? Parang isang kusing na lang ata eh. Supposed to be, pang ano niya na lang yun eh. Ang sabi ng Pariseo, Panginoon, ako nagbibigay ah. Hindi ako katulad nito. So ang tanong, sino ang kinalugdan ng Diyos? Yung babae. Kasi binigay niya ang lahat ng sa kanya. Eh yung sa Pariseo, binigay niya tira lang, sobra. Di ba? So mga kapatid, hindi mahalaga kung ano po yan, basta mahalaga yung puso mo eh. Pag nagbigay ka ba, Lord, eto tapos nakaano pa crumble pa, no? Nakaganon pa. Pinipili mo pa. Ano ba yung luma dito? Teka lang kapatid ito. Mas pinipili yung luma. Tapos yung bago na kay Henry C. Di ba? Ayun ang problema po. Sorry mga kapatid, pasensya na kayo. Nakalive ba ako? Nakalive ako? Binabawi ko na. Maraming nanonood. Anyway, good morning sa inyong lahat. Now, you can give without love, but it is impossible for us to love without giving. Kapag meron ka, kailangan mo magbigay. Pero walang tao po na hindi kayang magbigay. Lahat tayo. All of us here can give, mga kapatid. Alam niyo, meron pong isang illustration. Itong illustration na ito, doon po sa kapilya, meron daw pong lumalabas ng mga lumalabas daw po ng mga multo. Siguro alam niyo yung illustration? Hindi ko na itutuloy. Hindi, sabi po doon sa illustration, meron daw po lumalabas ng multo po doon. Ngayon, itong mga multo na ito, talagang, lumalabas talaga sila. Talagang natakot yung mga nandoon. Ay, yung mga Kristiyano, yung mga mananampalataya, dahil, siyempre, andun sila every Sunday, every Wednesday, every activity, every fellowship, na ganyan. Sabi nung paano kaya natin mapapalabas tong multo na ito? Kasi, siyempre, supposed to be, ang kapilya dapat walang multo. Sino may third eye? May third eye, sino po? Mrs. ko may third eye. Mrs. ko, wife ko, Sister Jessica. May third eye siya. Bago pa lang kami sa Pines, meron siya nakikita na naglalakad. Sabi ko, ano ba yan? Sabi niya, meron ako nakikita, mga sungay na nakaganon. Sa chapel Brother Tom, sa chapel. Kapag nandun ka sa baba, sa Sunday school, doon sa taas, may mga, ewan ko, di ba naka-stay na kayo doon? May narinig, parang naglalakad na may nag-ahatak ng bola doon sa taas. Sabi ko, talaga ba meron kayo narinig? Oo, meron. Sabi ko sa asawa ko, dahil may third eye siya noon, sabi ko, ipag-pray mo yan na mawala. Nung pinag-pray namin, kasama ko mag-pray, nawala yon. Ngayon, wala na siya nakikita. Wala na siya nakikita. Totoo pala yung third eye. Mabalik tayo sa kwento. Ang sabi ng mga nandoon, paano natin mapapaalis itong mga multo na ito? Ang nangyari, oras ng pagbibigay. Mga kapatid, sa amin kasi, kapag yung, alam nila Sister Grace, Brother Ian yan kapag yung giving time na, pag sinabi ng elder, brothers and sisters in Christ,
It's giving time. Alam mo yung nagawa ng mga kapatiran? Palakpakan niya. Praise the Lord. Giving time. Kaya sa Pines, ang mga kapatid talagang mga givers sila. Most of them are Ilocanos. Most of them are Ilocanos. Mga native. Diyan. So sabi ng elder, paano natin papalis itong mga multo na ito? Ang sabi ng kapatid, sabi niya, siguro mag-pray tayo. Yung nag-pray sila, yung mga multo nandun pa rin. Nandun pa rin yung mga multo. Sabi, paano kaya? Basahin natin sa talata, basahin natin sa talata, basahin natin ng Biblia, nandun pa rin. Nang oras ng pagsamba, sabi ng elder, mga kapatid, it's giving time. Palakpakan mga kapatid. Yung mga multo, unti-unting lumalabas na. Unti-unti nang lumalabas. Oo, yung mga multo. Kaya ang tanong, tingnan mo maigi ang katabi mo, baka multo yan. baka mamaya. Pag sinabi dito mga kapatid, oras na ng pagbibigay, tatayo na yung unti-unti. Saan ba yung CR? Mga kapatid. Because again, the law of prosperity is generosity. If you want more, then logically, give more. Di ba? Wala na issue. Ganun lang naman eh. Kapag nagtanim ka, marami kang aanin. Ganun lang, as simple as that. But again, we cannot bribe God. Hindi natin pwedeng suhulan ng Diyos. Lord, magbibigay ako ng marami para bigyan mo ako ng marami. No! That's not the thing. The thing here is all about yung heart po natin. Magbigay ka, hindi ka kalilimutan ng Panginoon. Ano sabi ng Biblia? Matthew chapter 6 verse 33, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sino may sabi? Si Jesus Christ. So we should prioritize God, because God will prioritize us. Everything. Ipagkakaloob sa atin ng Diyos ang lahat ng mga bagay na kailangan natin. Pero dapat hindi po yung sinasabi natin na parang ibabribe mo siya o susuhulan mo siya para paramihin yung blessing sa'yo. No. Hindi yun. It's all about heart. That's why the law of prosperity is generosity. And if you want more, give more, mga kapatid. That's why in 2 Corinthians chapter 8 verse 4, Paul describes how they were pleading for the privilege of helping out in the relief of poor Christians. You know what? Nung panahon po nito, dito sa 2 Corinthians chapter 8, it's all about helping other people, especially dun sa Judah. May mga Kristiyano po dun sa lugar po ng Judah na mga mahihirap. And nung panahon ni Apostol Pablo, they were collecting the amount coming from the different local churches, especially dito sa lugar na ito, sa Efeso, sa Corinto, para yung mga ibang mga kapatid sa ibang lugar, sila din ay magkaroon. Kaya ito pong Macedonia to itong sa 2 Corinthians chapter 3, mga Macedonian people po ito, mga Macedonian believers, Christians. Ano sabi nila? Sa wikang Tagalog, babasahin ko. Dumana sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila, sa mga Macedonian. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad saan? Sa pagbibigay. Verse 3, sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Sabi ni Pablo, alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. In verse 5, at higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon, at pagkatapos ay sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. You see? You see the point? Itong mga Macedonian people na ito, hindi sila ganun kayaman. Hindi magagarbo ang buhay po nila. But then again, sabi nga po dito, they were plead. Nag-plead po sila, nakiusap sila, simpleng Tagalog. Pakiusap. Brother Jeff, bigyan mo naman ako ng pagkakataon para makatulong. Pero sa totoo, alam nyo, the word na hikahos, hirap na hirap, parang, alam mo yun, parang yung mga manok.
isang kahig, isang tuka. Naghihikaw sila. In spite of that, they were pleading to help others, brothers and sisters. That's why, mga kapatid, ang sinasabi pa dyan, treasure your relationship, not your possessions. I-treasure natin yung relationship natin. Sometimes kasi, parang usapang pera-pera. No, it's not about the money. It's not about the cha-ching, babling. No. Hindi ganon. It's all about relationship. Kapag ang relasyon mo sa Panginoon, sabi nga ng Biblia, di ba? At higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili. Una sa Panginoon. It talks about relationship with the Lord. Then afterwards, ang sabi dito, at pagkatapos ay sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi kapatid, kapag yung relationship mo sa Panginoon malalim, hindi na issue ang giving sa iyo. Hindi mo na itatanong, ay, yung tithes naman, wala naman sa New Testament eh. Didibatihin mo pa. Kapag malalim ang relasyon mo kay Kristo, hindi na issue yan. Kasi nasubukan mo na ang Panginoon. That's why in Malakay chapter 3, test me in this. Di ba? Test me in this. Kung hindi buksan ko ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo mga pagpapalang walang silid na kalalagyan. Treasure your relationship, not your possessions. I'm not saying na wag tayo mag-ipon. Yun ang punto ko kanina. Mag-ipon ka para sa sa future mo yan eh. No, mahirap kaya ang umasa sa iba. Totoo yun, mahirap yun. Yung kakainin mo, iasa mo sa iba, mahirap yun. Mahirap yun. But ang punto ko, yung relationship natin sa Panginoon, kapag malalim ang relasyon natin sa Panginoon, hindi po mahirap ang usaping pagbibigay para sa iyo. Amen? Alam niyo sa Leviticus chapter 19, sa Lumang Tipan, Leviticus chapter 19, verse 9 to 10, when you harvest your land, don't harvest right up to the edges of your field or gather the gleanings from the harvest. Don't strip your vineyard bare or go back and pick up the fallen grapes. Leave them for the poor and the foreigner. I am God, your God. Ano sinasabi po doon? Nung unang panahon po kasi sa Lumang Tipan, kapag meron pong isang, halimbawa, meron akong field, meron akong, sabihin po nating palayan. Ang batas sa kanila noon, hindi ko yan, hindi ko sisimutin yan. You know the story about Ruth and Naomi? Di ba? Yun ang issue dyan eh. Tapos napangasawa ni Ruth si Boaz, kasi kinsman redeemer siya. Di ba? So, ang ibig ko lang sabihin, nung panahon na yun, hanggang sa panahon nila Boaz, mga kapatid, kapag may palayan, hindi nila sinisimut yun. Nagtitira talaga sila. Kanino yun? Para kanino yun? Posible para sa mga kapitbahay, para sa mga strangers, ganun. Hindi nila talaga kinukuha lahat yun. Sige, simutin mo. No, nagtitira talaga sila. Ganun yun. Kaya that's why sabi doon, don't strip your vineyard bare or go back and pick up the fallen grapes. Hindi na. Leave them for the poor and the foreigner. Para naman sa iba. Tayo po ba, sakim? Alam niyo the word sakim? Wala kang awa sa iba. Talagang mababa na, talagang sinasakal mo pa. Mahirap po yun. At walang ganong Kristiyano, by the way. Walang ganong Kristiyano. Pangatlo, generosity is the power to invest in what cannot be taken away. Yan daw po, kapag tao ay Kristiyano mapagbigay, ito daw po ay meron pong kapangyarihan para po mag-invest tayo sa mga bagay na hindi mananakaw at hindi makukuha sa atin. You see, the teaching of Jesus Christ from the book of Matthew chapter 6, verse 19 up to verse 22. Kung asaan ang puso mo, nandoon ang iyong kayamanan. Mag-impuka ng kayamanan sa langit at doon sa langit wala kasing naninirang tanga. Hindi na nanakaw, hindi na bubulok. Dito sa lupa, mag-impuka dito, pag namatay ka, wala. Kaya mahirap po. Kaya sabi ni Paul, in Colossians chapter 3, verse 2, set your minds on things above, not on earthly things. You see? Jesus teaches us that this life is just preparation for it entering the fullness of eternity. Pinagkatiwala lang sa atin ng Diyos. Pinagkatiwala lang sa atin ng Panginoon. Remember the teachings about the parable of the talents? Yung isa, 5, yung isa, 2, yung isa, 1.
Yung binigyan, pinagkatiwalaan ng 5, saan yung ginawa? Ang ginawa niya, nag-invest siya. Di ba? Tumubo ng other 5, right? Yung 2, tumubo ng other 2. Yung isa, anong nangyari sa isa? Natakot, nagukay, ibinaon. Sabi ng master, nung bumalik, hangal. Alam mo pala na nag-aani ako sa hindi ko pinaghasikan eh. Eh di, dapat ibinigay mo na lang, pinagkatiwala mo na lang sa bangko, eh di sinsana kahit papaano, tumubo yan 0.0000000. 1. So, sabi ni Jesus Christ, do not worry about your tomorrow. Don't worry about your tomorrow. Because, ang sabi nga for tomorrow will worry about in itself. Di ba? Matthew 6:34, mga kapatid. That's why, balikan natin ito. Matthew 6:19 to 21. Pwede ba pakibasa? Go. Thieves break in and steal. But where moth and rust do not destroy, and where the thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Kaya, nasaan ang kayamanan mo? Andun ang puso mo. Kung ang kayamanan mo sa langit, ang puso mo sa langit. Kung ang kayamanan mo dito sa lupa, nandito ang puso mo. Kaya sabi ni Jesus Christ, ang punto, mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Kapag pinag-usapan ng generosity, wala na dapat issue sa iyo yan. Pag may project ang church, wala nang issue, tulong-tulong tayo dyan. No questions asked, para sa Panginoon, walang issue. Kapag ang pag-usapan, pagtulong sa ating tagapangaral na malapit ng ikakasal, walang problema dyan. Di ba? Pag sinabi halimbawa ni Brother Tom, Brother Jeff, sagot ko na ang 1 kilong... Pag sinabi ni Brother Jim, sagot ko na Brother Jeff ang baboy. Di ba? O, tapos na. Kasal na lang hinihintay. Alam niyo, nung nagpakasal ako sa Batangas, nagpakasal ako, 33 ako ang edad ko noon, Brother Jeff. Kaya 33 AD Nagpakasal ako, may mga kapatiran. Namanhikan ako, Brother Jeff. Maisingit ko lang Oo, maisingit ko lang. Nung nagpakasal ako, alam niyo kung sino yung kasama ko nung namanhikan ako? Mga elders ng church. Mga elders, tas kababaihan. Binata pa ako noon. Punta kami, 2 jeep kami. Punta kami doon sa mga biyanan ko noon. Just Lara. Ministro din yan, by the way. Ministro ng Church of Christ. Tapos din ng seminaryo po yan. Punta kami. May mga dala kaming manok, may mga biko, ganun. Ganun ang namin, namanigang kami, Brother Jeff. Tapos may mga pansit, mga kapatiran yan, may mga puto. Punta kami doon. Ang kasama ko, yung 4 na elders. Brother Gilbert, walang problema. Sige, punta kami doon. Di sila yung parang naging mga magulang ko doon. Brad, kasi yung mga magulang mo, nasa Bulacan po sila. Ito yung mga available na mga kapatiran. Andon. Walang problema. Kasi nga, kapag mahal ka ng church, all the way, hindi ka pababayaan. And I believe, mahal nyo si Pastor Jeff. Amen? Palakpakan po natin ng Panginoon. Kaya, Brother Jeff, yung date na lang ang hinihintay. Doon at sabi nga mga kapatid, yan po yung sinasabi dito. Pangatlo, di ba? Ano sabi niyan? Sa pangatlo, but store of, generosity is the power to invest what cannot be taken away. Yan po mga kapatid. Kaya sabi diyan, maliwanag, nasabi ng ating Panginoong Kristo, okay? Sabi niya, for where your treasure is, there your heart will be also. Because again, generosity is the best investment. Okay? Generosity is the best investment. Walang duda dyan. Walang duda dyan. The secret of living a successful Christian life, first, sabi nga natin, kaya sabi po doon sa mga Kristiyano doon sa Macedonia, doon sa Corinto, dahil binigay nila yung kanilang mga sarili sa Panginoon. Una. Pangalawa, binigay nila yung kanilang sarili doon sa mga apostol, sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga again, it is more blessed to give than to receive. Mga kapatid, gusto ko lamang po, bago ako manalangin, gusto lamang po ipapanood sa atin itong short clip lang na video. At tingnan natin kung anong mensahe na makukuha natin dyan, mga kapatid. Sige po.
buhay ah.อย่าทำอย่างนี้อีกนะ มวยเกาเหลาจ๋อนั่งเลยครับนั่งเลย ป๊า จัดไปอ้าวสั่งมาเร็วต่ออะไรTignan natin na yung mensahe niya. Mamaya. Sino yung bata? Naging pasyente niya. Naging pasyente niya yung matanda na nagbibigay sa kanya everyday. You see? Tapos yung matanda, bumagsak na ospital, yung anak ng matanda na babae, namomroblema kung ano at kung saan kukuha ng pambayad sa ospital. And not knowingly, yung doktor na nag-handle doon sa hospital, none other than, but yung bata na tinutulungan niya ng tatay niya before. That is generosity is all about. Ang pagtulong, walang issue. Basahin natin ulit. 1, 2, 3, go. It is more blessed to give than to receive. Let us all stand and let's pray. Father God in heaven, we thank you, God. We thank you, God, for reminding us about the topic that we heard today about generosity. Thank you, Lord. You always keep reminding us, Father God, na hindi po dapat kami maging madamot. Dapat po, Panginoon, hindi po kami mag-grave sa mga material things sa mundong ito. Kundi gamitin po namin ang mga possessions, mga resources, if we have, Father God, to make you happy. Para ikaw po ang maitaas, hindi po ang aming mga sarili. Kagaya po, Panginoon, ang mensahe po namin, Panginoon, generosity, it has the power of everything, Father God. Kung kami po, Panginoon, ay nagiging madapot, dapat po maging generous po kami para mawala yung sakit ng pagiging madamot. Kung kami po, Panginoon, ay parang nagiging matapobre, Panginoon, sa mga taong mahihirap, generosity, Panginoon, ang antidote para po hindi po kami maging maramot at hindi po kami maging matapobre sa ibang mga tao. Kung kami po, Panginoon, ay mahirap sa amin ang magbigay, ang pagiging mapagbigay, ang susi, Panginoon, para mapalaya kami sa gayetong uri, Panginoon, ng karamdaman or sakit. Lord, thank you once again for this illustration that we watched, Father God. Totoo po, Panginoon, na kapag kami po talaga ay nag-i-invest, ibabalik talaga sa amin yan.
Kapag kami po talaga ay mapagbigay, hindi mo kami pagkukulangin sa lahat ng mga bagay. Lord, I pray for this church, Peace Valley Church of Christ. I believe ang mga kapatid dito ay mga mapagbigay. Ang mga kapatid dito ay mga matutulungin. Ang mga kapatid dito, Panginoon, ay mga giver. Ang mga kapatid dito ay mga generous. Panatiliin po namin yon. At makikita po namin sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, and even dito sa iglesia, dito sa church. Lalago at lalago po, Panginoon, kami. At anuman po, Panginoon, ang mga pinaplano ng mga kapatid para po, Panginoon, sa kapilyang ito, sa lote na ito, I believe ito po, Panginoon, ay palalaguin mo dahil ang mga kapatid dito ay mga generous. At dahil po sa generosity na ito po, Panginoon, hindi mo kami pinagkukulang. Araw-araw sumasagana po kami. Araw-araw po, Panginoon, umuunlad ang buhay po namin. Especially po, Panginoon, sa aming kalusugan. Lagi po kami malusog. Lagi po, Panginoon, kami aktibo sa gawain. Dahil po, Panginoon, ang buhay namin, ang oras namin, nagiging generous po kami sa time, nagiging generous kami sa lakas namin, nagiging generous po kami through our life, that we are always ready, Father God, to give it to you, Father God, to serving you, Father God. Ano man ang mangyari, whatever it takes, Panginoon, ano man ang kalalagayan, ano man ang katatayuan po namin, we will give our life, we will give our time, we will give everything to you, Lord, because at the end of the day, you are the owner of it all, you are the owner of our life, you are the owner of the things that we have, Father God. You entrusted alone, Panginoon, pinagkatiwala mo lang ito at ikaw lamang po, Panginoon, nagkatiwala nito sa bawat isa po sa amin at dapat maging epektibong steward po, Panginoon, kami sa lahat ng mga bagay na tinatangkilik po namin. Lord, napakasimple ang mensahe na nawa ito po, Panginoon, ay maging malaking impact sa buhay po namin at gawin namin ang mga bagay na ito. Sa huli, ang sabi po, Panginoon, and all these things shall be added unto us. Thank you, God. Thank you, Lord, for the message. Ikaw po ang tinataas. Salamat po sa banal na Espiritu Santo sa umagang ito na kumilos sa bawat buhay po namin. Pagpalain mo ang bawat pamilya ng Church of Christ dito, Panginoon, sa Peace Valley at sa lahat ng mga leaders. Ikaw po, Panginoon, ang mag-bless sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa mensahe namin na pakinggan sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Glory to God. Glory to God.